So, magandang araw mga kababayan. Komentaryo lang natin itong press ko ni Abante, mga kababayan. Kasi galit na galit po siya na hinahanap niya si BP Sara. Saan daw di umano si BP Sara? Dahil bumabaha na daw po. Kasalanan ba ni BP Sara ang pagbaha dito, mga kababayan? Alam naman po natin ang dahilan ng pagbaha. Dahil sa kagagawan ng mga kontraktor na congressman at mga nanunungkulan ng mukhang pera sa bayan. Mukhang pera ng bayan ang kanilang inaatupag. Hinahanap ni Abante si BP Sara dahil bumabaha na daw di umano. Kailangan daw di umano humarap ni BP Sara sa impeachment court, mga kababayan. Itong animal na ito na si Abante, ang galing magsalita. Hindi niya ba naiisip? Sila nga na trilyon-trilyong pera ang hinahanap ng taong bayan sa kanila. Hindi nga nila magawang imbestigahan, mga kababayan. Hindi nila magawang imbestigahan. Bakit? Lahat ng kasangkot ay mga congressman, halos lahat. Sila, mga kababayan. Di umano, ayon sa mga Diskaya, sa Marines, di ba po, mga kababayan? Tapos itong animal na ito, hinahanap si BP Sara. Sana daw ang vice presidente. Kailangan daw humarap sila at ginagawa din yung mockery ang ating impeachment court at ang Kongreso. May matibay ba kayong ebidensya dyan, Congressman Abante? Bumaba na nga Maynila mo, inatupag mo, impeachment ka pa rin. Para ano? Pagtakpan ang issue ng flood control scandal, ng pagbaha, salo sa buong bansa na sa Pilipinas. Ang kapal naman ng mukha nito. Ipakinggan lang natin itong kulangot na ito, mga kababayan. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin. Nasaan ngayon ang Vice President? Gago! Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyon. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga... Gago! Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain eh. Dito, mga kababayan, mukhang kulangot talaga si Abante, mga kababayan. Sila ang nagsampa ng kaso kay BP Sara dyan sa impeachment. Ngayon, hinahanap nila si BP Sara at gustong sagutin. Hindi naman mismong direkta si BP Sara ang gumagastos ng pera. May mga tao po mismong dumadaan dyan. Kasi kung yan lang ang gagawin ni BP Sara, bantayan lahat ang paggastos, hindi na siya makakapagtrabaho ng maayos. Itong animal na ito na si Abante, mukha lang talaga itong kulangot, mga kababayan. Kasi hanggang ngayon, hindi nila masira-sira ang pangalan ni BP Sara. Bakit? Naglulumutang po ang problema ng flood control scandal. May sinasabi ba itong mga ito? Wala. Patuloy silang nananahimik sa trilyong-trilyong perang nawawala sa bayan. Kaya nagagalit ang Diyos hindi kay BP Sara sa inyong mga ganid sa kwarta ng bayan. Hindi kay BP Sara. Kayo nga ang nagdemanda kay BP Sara. May katibayan ba kayo na ninakaw ni BP Sara ang hinahabol niyong 500 billion? Wala kayong katibayan. Puro lang kayo haka-haka. Puro lang kayo, maawa ka. Siyempre, sila yung nag-disburse. Si BP Sara ba nag-ingkas ng pera? Siyempre, yung taong nag-ingkas ng pera ang magpapaliwanag dyan. At yan, ang tao na yan ay sumusunod lang sa utos ni BP Sara kung kanino ibibigay. Di ba po? Itong si Abante, may mamema lang, hindi niya iniisip kung ano ang resulta nito. Babalik lahat sa mukha nila ito, mga kababayan. Kasi sila naman po lahat ang may kasalanan nito eh. Ibinabaling lang nila ang issue ng flood control papuntang impeachment, mga kababayan. Dinadivert po nila ang issue para magalit yung taong bayan kay BP Sara, hindi sa flood control scandal. Ganito po sila, ganito mag-divert. Wag ho tayong makinig dito.
Abante, wag animal ang utak. Hindi na bobo ang mga Pilipino para pakinggan kayo. Alam ng taong bayan na nagmumula sa Kongreso ang mga animal ng bayan na ito, mga kababayan. Sinabi mismo di umano yan ni PRRD, mga kababayan, na ang pinakakurap ng sangay ng gobyerno ay ang Kongreso, mga kababayan. Kaya wag ka maggagalit-galitan dyan, Mr. Congressman Abante. Nakakala mo ikaw yung pinakamalinis na tao sa bayang ito, mga kababayan. At si BP Sara ang pinakamarumi na babae sa bayang ito. Hindi mo alam, hinahanap mo yung vice presidente. Bakit siya ba ang nagpapatakbo ng bayan natin? Di ba kayo nga nagdemanda sa kanya at gusto mo magsilbi siya sa inyo? Karapatan. Hindi natin alam, baka nagtatrabaho ngayon, baka lumulusob sa bahay yon si BP Sara. Ay, yung presidente mo, nasaan? Baka natutulog lang sa palasyo ng Malacanang at panay ang party. Ba't hindi mo hanapin yung presidente? Dahil binabaan na tayo. Congressman Abante. Wala talagang laman ng utak nito, mga kababayan, kung hindi puro kulangot na lang talaga, mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin, pero ang gusto lang talaga nito, sirain ang popularidad ni BP Sara, which is hindi naman nila magagawa. Dahil nagdudumilat ang trilyon-trilyong pera na ninakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan. Yan po ang buong katotohanan. Kaya Mr. Abante, huwag ka nang magdadrama dyan. Hanapin mo yung presidente, ayusin niya kamo ang problema ng flood control na kayo rin ang may gawa, mga kababayan. Yun po ang malinaw na mandato rito ng presidente. Ayusin ang bayan at linisin ang katiwalian sa gobyernong ito. Kaya lang, paano niya malilinis kung siya mismo ang tinutukoy na mastermind dito sa flood control scandal, mga kababayan. Yan po nakakalungkot. Tapos ito si Abante, nagdadrama dyan sa conference na kailangan daw humarap si BP Sara dahil hindi daw kailangan mga staff. Hello? Sino ba? Ayon nga sa staff, siya nag-withdraw, siya nagbigay kay La Chica. O, naipaliwanag naman ng maayos O bakit mo pa kailangan si BP Sara dyan? Para ano? Para sirain ninyo ang pangalan niya. Yun talaga ang aim nyo. Pero ang problema sa flood control, may sinasabi ka ba, Congressman Abante? Wala kang sinasabi. Dahil alam mo, ang Kongreso ang involved dito, mga kababayan. Hello, kaya pala mga kababayan, komentarin lang natin itong umiikot na balita ngayon sa ating mainstream media na mayroon daw humihingi daw di umano pala ng appointment si BP Sara kay BBM, mga kababayan. Totoo kaya ito o PR lang ito sa mainstream media, mga kababayan? Kasi dito po natin ang mapapatunayan na mayroon po talagang PR dahil ayon mismo sa 18 Marines, mayroon silang binibigyan ng maletang pera na taga-media, yung PR, mga kababayan. Kung napapansin nyo po kasi, bakit sa mainstream media naunang lumabas itong kwentong ito? At nung tinanong nila ito sa palasyo, kay Claire Castro, hindi niya konfirmado ito. Bakit? Kasi siyempre, pag humingi ka ng appointment, susulat ka sa presidente ng letter. Kung ako si BP Sara, susulat ako, nahingi ako ng appointment. Di ba dapat ganon? Or telepono. Doon sa mismong presidente. Kaya lang, paano tatawag si BP Sara? Ay matagal na nga silang nagkakagulo ni BBM, mga kababayan. Dito po, duda ako na parang ang nagpalabas nitong issue na ito ay ang PR at ipinakalat sa mainstream media, mga kababayan. Bakit? Hindi alam ng palasyo mga kababayan Sa yabang nito ni Claire Castro, malamang ito yung nauna magsalita na humihingi ng appointment si BP Sara kay BBM. Di ba po? Pero bakit walang alam ang palasyo, mga kababayan? Dito ko po naisip na PR lang ito para kunwari pinapalabas nila na si BP Sara humihina na sa taong bayan.
mga kababayan. Pakinggan lang natin si Claire Castro, mga kababayan. Sir, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this? Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron nga ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma. Pero wala rin pong Yan mga kababayan. Maliwanag po na sinasabi ni Claire Castro, hindi niya kumpirmado yan. Pero bakit lumalabas ito sa mainstream media, mga kababayan? Tapos panay ang post sa FB, sa YouTube, na mayroon daw gusto daw di umanong makipag-usap ni VP Sara. Kasi bakit? Pinapalabas kasi nila rito, mga kababayan, na bumabagsak si VP Sara sa popularidad sa tao. Kaya duda po ako rito, PR po ang nagtrabaho rito. Bakit? Unang-unang ipinakalat sa mainstream media. Bakit walang alam ang palasyo? Samantala, ito si Claire Castro, ubod ng yabang ito. Mayabang ito pagdating sa mga Duterte. Lalo na pag huhingi ng appointment si VP Sara kay BBM na pumunta dyan at makipag-usap sa closed door meeting. Kaya po, wag ko tayong palinlang dito, mga kababayan. Dahil hindi naman din tinatanong na mainstream media si VP Sara kung totoo ba ito. Pero bakit tinanong nila ang palasyo at dinideny ng palasyo ito, mga kababayan? Pinapalabas, ang duda ko po rito, talagang PR lang po ito ng mainstream media. Tapos ikinalat, pinapalabas nila na humihina si VP Sara sa taong bayan. Which is hindi nila magagawa yon kasi wala na pong naniniwala sa kanila. Lalong-lalo na sa panahon. Lalo na kahapon, August 17, nagsobrang pagbaha sa Pampanga, Tarlac, Bulacan, halos buong bayan ng Luzon, binaha na po. Kaya nga, kinancel ngayon ang impeachment dahil nahiya na siguro. Dahil sa sobrang kahihiyanan ng gobyernong ito, kinancel mo ng impeachment at tinutukan mo na yung pagtulong sa tao, mga kababayan. Ganon sila. Tapos bigla sila nagpapalabas ngayon ng balita na di umano na si VP Sara humihingi ng closed door meeting sa ating bangag na presidente, mga kababayan. Sinong naniniwala dito? PR lang po ito, ang lahat ng ito. Parang pinapalabas ng PR nila na bumabagsak ang popularidad ni VP Sara sa taong bayan. Kaya lumalapit sa kanila para makipag-meeting. Di tanungin natin si VP Sara para ma-confirm yan. Pero pag confirm yan, sasabihin naman nila yan eh. Ay never nga nilang tinanong ng media. Pero tinanong nila ang palasyo. Dininay ng palasyo ito. Di ba po? Hanggang dito na lang po. God save the Philippines.